Bago po tayo magsimula mga payaba, invite ko lang po kayo sa isa pa nating channel na dati ring horror pero ginawa nating mga kwentong pampatulog. Mga kwentong pampatulog noong araw. Nilalapagan po natin to ng mga soft story na like mga kwentong may aral, mga hiwaga na kwento, at kung nababagalan na kayo sa kwento natin dito, mas mabagal doon. Talagang pampaantok po siya. Pwede niyong pakinggan pag bago kayo matulog o pag nagsisiesta kayo kapag tanghali. Pasyalan niyo na lang din po mga payaba. Ilalagay ko na lang po yung link sa comment section po natin. Maraming salamat. At wag na po nating patagalin. Magsimula na po tayo. Ako nga po pala si Lito. At meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo, sir. Mga kwento po ito na madalas ibahagi sa amin dati ng aming Lolo Victorio. Maikling kwento lang po ito patungkol sa mga aswang. Huwag na po natin patagalin, sir. Ito na po ang kwento. Ito ay kwento ng isang magsasaka na mayroong taniman ng saging. Siya si Mang Domingo. Isang araw, nang dumating siya sa kanyang sagingan, napansin niya na mayroong mga saging na nawawala. Mga bunga at maging ang puno ng saging nawawala. Walang yang magnanakaw na yan. Pati puno, dinali. Meron pa yata siyang balak magtayo ng sariling sagingan. Wika ni Mang Domingo habang nagkakamot ng ulo. Hindi na siya nagdalawang isip na isipin na magnanakaw talaga ang kumukuha ng kanyang saging. Pero nagtataka siya kasi may natitira pa sa may puno ng saging na halos ugat ang matira. Kasi kung magnanakaw nga yun, bubunutin yun dapat kasama yung ugat. Kung kaya, yan ang labis na pinagtataka ni Manong Domingo. Nang dahil sa natuklasan ni Manong Domingo, naging maingat siya at binantayan niya ng husto ang kanyang mga pananim. Sige nga, tignan na lang natin kung hindi kita mahuli ng akto. Pesteng magnanakaw ka. Wika nito habang nagtatago sa masukal na parte ng sagingan. Habang patuloy sa pagbabantay si Manong Domingo, isang gabi, meron siyang nakita sa kanyang sagingan. Nakaupo ito na nakatalikod sa kanya. Tila ba kumakain. Sa isip-isip ni Manong Domingo na baka ito na yung magnanakaw ng kanyang saging. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Hindi siya nag-iingay upang hindi siya mahalata ng tao. Nang malapit na siya dito, napahinto si Manong Domingo sa kanyang nakita. Kasi hindi pala normal na tao ito, kundi isang aswang. At hindi pala saging ang kinakain ito, kundi patay na hayop. Halos mapaduwal siya sa kanyang nakita dahil nilalantakan nito ang laman loob ng kaawa-awang hayop. Sarap na sarap ito na animoy hayok na hayok. Nang dahil sa takot, dahan-dahan siyang umatras. Hindi siya tumakbo, kundi bumalik siya doon sa kanyang pinagtataguan. At sobrang tagal niyang nagtago doon, hanggang sa umalis na lang yung aswang. Mula nung makita niya yung aswang na kumakain sa kanyang sagingan, mas pinagbuti niya ang kanyang pagbabantay. Dahil hindi lang pala magnanakaw ang nagpupunta sa kanyang sagingan, kundi pati na rin ang mga nilalang sa dilim. At napagtanto ni Manong Domingo, kaya pala may nawawalang mga puno ng saging dahil kinukuha to ng aswang. Alam niyo na siguro kung para saan yun. Pinagbuti ni Manong Domingo ang kanyang pagbabantay sa kanyang sagingan. Naglagay siya ng mga patibong upang mahuli ang aswang o kung sino mang nanggagambala sa kanyang pananim. Naglagay din siya ng mga barya sa kanyang mga puno ng saging upang hindi ito agad makuha ng aswang.
Kasi ayon sa sabi-sabi ng mga matatanda, na kapag may barya daw ang isang bagay o tao, hindi ito mabubuhat ng aswang kahit anong gawin niya. Kahit sobrang ingat na daw ni Manong Domingo nun sa kanyang mga pananim, meron pa rin mga nawawala na puno ng saging. Natatakot siya. Baka nagtagumpay na naman ang aswang na makakuha ng puno ng saging. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ang puno ng saging po ay ginagamit ng mga aswang na pamalit sa mga bangkay na kanilang kukuhanin. Kadalasang gumagawa nito ay yung mga aswang na tinatawag nating balbal. Ipinapalit nila yung puno ng saging dun sa bangkay na nasa ataol at pinagmumukha nilang kawangas nito yung bangkay upang hindi maghinala yung mga tao na hindi na yun yung kamag-anak nila na namatay. Tapos, pag nakuha na ng balbal yung bangkay, ay dito na nila ito lalantakan. Isang gabi daw nun, habang naglalakad-lakad si Manong Domingo sa kanyang sagingan, meron siyang napansin na isang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng saging. Nilapitan nito ni Manong Domingo at napansin niya na tila ba may mga pulang mantsa ang damit ng babae. Kung kaya't inisip niya na baka biktima ito ng aswang. Nilapitan niya ito. Tinawag, baka sakaling buhay pa. At nang makalapit siya ng gusto, lumingon ng babae. Nagulat si Manong Domingo sa kanyang nakita dahil isa rin pala itong aswang. Kumaripas ng takbo si Manong Domingo at nagsisigaw. Ah! Aswang! Mga kababaryo! Tulong! Merong aswang! Sobrang takot na takot daw si Manong Domingo ng gabi na yun. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kanilang baryo. At dito, nagsumbong na siya sa mga taga-baryo sa mga natuklasan niya sa kanyang sagingan. Humingi na rin siya ng tulong sa kanyang mga kababaryo na sugpuin ng mga aswang dahil sobrang nakakaperwisyo na ito, lalo na sa kanya at sa kanyang sagingan. Sumang-ayon naman ang mga taga-baryo. Nag-organisa sila ng mga hakbang upang sugpuin ang mga aswang. Naglagay sila ng mga patibong sa paligid ng sagingan, maging sa loob nito. Naglagay din sila ng mga pangontra sa aswang, mga halaman, bagakay, pinatulis na kawayan, mga asin at bawang. Nagantay sila isang gabi. Nagtago sa masukal na parte ng sagingan. Nag-aabang kung merong mapapadpad na aswang sa sagingan ni Manong Domingo. Hindi nga sila nagkamali. Meron silang namataan na aswang. Nahuli nila ito sa kanilang bitag at di na sila nag-atubili. Pinatay nila ito. Ganon din ang ginawa nila sa mga nahuli pa nilang ibang aswang. Wala silang pinatawad. Kada mahuhuli nila ay kanilang pinapatay. Simula nung makapatay sila ng mga aswang, ay hindi na muli pang ginambala ang sagingan ni Manong Domingo. Maging ang baryo nila ay hindi na ginambala ng aswang. Nagtagumpay nga ang mga taga-baryo na protektahan ang kanilang mga pananim, maging ang kanilang mga alagang hayop at ang kanilang sarili, laban sa mga aswang. Ito naman po sir ay kwento mismo ng aking lolo. Nang minsang makasalamuha siya ng aswang habang papauwi siya galing sa bukid. Isang gabi daw po nun, habang naglalakad ang lolo papauwi galing sa kanyang trabaho sa bukid, nakarinig daw siya ng malakas na kalabog. Nagulat ang lolo at natakot kasi wala namang ibang tao sa paligid at isa pa, wala namang kabahayan na malapit dun sa kabukiran.
Habang palinga-linga ang lolo sa paligid, meron daw siyang naramdaman na isang malamig na hangin. Kasabay nun, ang pagtibok ng kanyang puso, na para bang may nararamdaman ito na panganib. Kung kaya, dali-dali nang naglakad ang lolo. Napakatulin daw ng kanyang paglalakad. Halos patakbo na ang kanyang ginagawa upang makabalik lang ng maaga sa kanilang bahay. Habang naglalakad ang lolo, ay may napansin siya na anino na palipad-lipad sa may harapan niya. Dahil na rin sa tulong ng liwanag ng buwan, kung kaya't malinaw niya itong nakikita. Hindi nilang pinansin ng lolo ito. Inisip na lang daw niya na baka isa lamang itong malaking ibon. O dahil sa nasisinagan lamang ito ng buwan, kaya nagmumukha itong malaki pagdating sa anino nito. Nagpatuloy sa paglalakad ang lolo at tila ba sumusunod sa kanya ang anino na to. Kung kaya't tiningalanan niya, pero wala naman siyang nakikita. Kaya nagpalinga-linga ang lolo sa paligid nang may mapansin siya na mapupulang mga mata sa may kakahuyan. Marami ito at tila ba lahat ng ito ay nakatingin sa kanya. Napagtanto ng lolo na ito ay isang pangkat ng mga aswang. Nang panahon ng lolo ay usap-usapan sa kanilang baryo na merong naninirahan ng mga aswang sa may gitna ng kagubatan. Marahil ito na nga yun at naghahanap ang mga ito ng kanilang mabibiktima. Kamalas-malasan lang ng lolo dahil siya pa ang naabutan ng mga ito. Samut-sari daw ang tunog na naririnig ng lolo. May mga tunog ng ibon, mga hayop kagaya ng pato, baboy, aso, kalabaw. Pero alam ng lolo na talagang mga aswang ito at nagpapanggap lang ng mga hayop upang hindi sila mahalata. Kung kaya, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lolo. Agad-agad na daw siyang tumakbo nun nang walang lingon-lingon. Sobrang bilis daw ng pagtakbo ng lolo ng mga panahon na yun. At hindi na niya inalintana ang putik na kanyang nadaraanan. Kahit madapa, bumabangon daw ang lolo para lang makaalis sa nakakikilabot na sitwasyon niya. Habang nasa kalagitnaan ng pagtakbo ang lolo, bigla siyang napadapa at napaupo sa lupa. Nang tatayo na muli ang lolo upang tumakbo na sana, may napansin siya na nakatayo sa may tabi niya. Pero hindi alam ng lolo kung ano ito o kung sino ito dahil sa sobrang dilim ng paligid. Kaya kinabahan na naman ng lolo. Sa sobrang takot na kanyang nararamdaman, pumikit na lamang siya, yumuko at naghihintay na lamang ng kanyang katapusan. Nagdarasal na lang daw ang lolo nun dahil hindi na niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pinapagpasa Diyos na lang niya ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kasi hindi rin niya talaga alam kung sino yung nakatayo sa may tabi niya. Baka aswang ito o di kaya biktima ng aswang. Takot na ang lolo ng mga oras na yun. Pero napag-isip ng lolo na hindi niya pwedeng hayaan na doon na lang magwakas ang kanyang buhay. Kaya nag-isip siya ng paraan para makatakas sa nakakikilabot na pangyayari na yon. Ginamit ni lolo ang kanyang husay sa pag-arte. Kung di niyo po pala natatanong mga kapahina, ang lolo po ay sumasali dati sa teatro. Nagdadrama po ito at nagtatanghal sa iba't ibang lugar noong araw.
Kwento sa amin ng lolo na nagpanggap daw siya na nanghihina nun at nanghihingi siya ng tulong dun sa tao na nasa tabi niya. Tulungan mo ko. Maawa ka sa akin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto ko pang mag-artista at mapanood ako sa telebisyon. Wika daw ng lolo dito. Nagwika naman daw yung lalaki na nasa tabi ng lolo. Sinabihan ng lolo na tumayo pero wag maingay. Nabusesa naman daw ito ng lolo. Ito yung kapitbahay nila na si Ernesto. Kaidaran lang ito ng lolo at madalas din niya na nakakalaro sa basketball. Bali, kababata ito ng lolo. Sinabihan daw nito ang lolo na sa pagbilang ng 3, itatakbuhin na lang nila ang pauwi sa kanilang baryo. Kasi sabi ni Ernesto na marami daw talaga ang aswang na nakapalibot sa kanila. Dahan-dahan naman daw na tumayo ang lolo. At dito, nagbilang na si Ernesto. 1, 2, 3. Takbo! Kumaripas ng takbo si lolo at Ernesto papunta sa kanilang baryo. Walang lingon-lingon. Animoy nagkakarera ang dalawa sa paligsahan sa pagtakbo. Sobrang bilis daw ng ginawa nilang pagtakbo na kahit maputik, hindi nila inalintana. Habang patuloy sila sa pagtakbo, ay dinig na dinig nila sa kanilang likuran ang alulungan at angil, maging ang pagaspas na naririnig nila sa kalangitan. Hinahabol sila ng mga aswang. Kung kaya't, mas pinabilis pa nila ang kanilang pagtakbo. Mangyak-ngyak na daw ang lolo ng mga oras na yun. Halos bumigay na nga daw ang kanyang tuhod sa pagtakbo. Pero pinilit pa rin niya para hindi siya maging pagkain ng mga hayok sa laman. Habang papalapit sila ng papalapit sa baryo, ay may nakikita na sila ng mga sulo na papalapit naman sa kanila at sigawan ng mga tao. Narinig daw ni lolo ang boses ng kanyang ama na tinatawag ang kanyang pangalan. Maging ang tatay ni Ernesto ay nandun din. Nang makarating sila dun sa mga tao, ay hingal na hingal daw ang lolo at si Ernesto. Agad naman silang inalalayan ng mga tao papunta sa kanilang baryo. Yung iba naman ay nagbantay lang dun sa may likod nila. Kitang-kita daw ng lolo na tumatakbo na din papalayo ang mga aswang na humabol sa kanila. Bumalik na dun sa kagubatan. Nang makarating na sila sa may baryo, ay nagkwento ang kanyang itay na bigla daw itong kinabahan at nag-aalala ito dahil wala pa ang lolo sa bahay. Kung kaya tinanap nito ang lolo sa mga kaibigan niya, pero wala dun. Maging sa bahay nila Ernesto ay nagtanong din daw to. Pero wika rin daw ng tatay ni Ernesto ay maging si Ernesto daw ay wala din dun sa bahay nila. Kung kaya't nagpa siya ang magkumpare na hanapin ang kanilang mga anak. At dun na nga, nakita nila na tumatakbo yung dalawa. Kung kaya't nagtawag na ang mga magulang nila ng makakasama upang salubungin sila. Dahil hindi biro ang kanilang nakita. Mga malalaking ibon na lumilipad sa ere na may katawang mga tao at mga anyong tao na kung gumalaw ay parang mga hayop na humahabol sa dalawa. Kung kaya't napasugod na sila doon. Nagdala ng mga sulo at mga sandata na panlaban sa aswang. Magmula daw ng pangyayari na yon ay naging mas maingat ang lolo.
Hindi na rin siya nagpapagabi sa pag-uwi. At lagi niyang daladala ang kanyang amuleto na para sa proteksyon. Nagdoble ingat ang lolo. Dahil kahit papano, naranasan na niya ang takot na dulot ng aswang. Ang kwento naman na ito, sir, ay patungkol naman sa isang magandang dalaga na minsang dumayo sa lugar nila lolo. Natawagin na lang natin sa pangalang Maria. Marami daw nahuhumaling sa dalaga na ito, wika ng lolo. Araw-araw, nagpapakasasa ang dalagang si Maria sa kanyang kagandahan. Halos lahat nga raw ng mga kabinataan, maging ang may mga asawa at mga lolo, ay nagkakandara pa sa dalaga na ito, wika ng lolo. May mga mag-asawa na nga daw na naghiwalay, mga nag-aaway, dahil lang dito. Dumating pa nga daw sa punto na ipinabarangay na itong dalaga dahil sa kaguluhan na nangyayari. Pero hindi ito pinapansin ng dalaga dahil hindi naman siyang may problema, kundi yung mga kalalakihan. Maging ang lolo nga daw ay naakit din dito. Pero hindi daw ganong nagtagal dahil umalis ang lolo at nagbakasyon ito sa ibang lugar. Pero bago umalis ang lolo, ay may mga pangyayari pa na kanyang nasaksihan. Isang umaga, napadaan ang dalagang si Maria sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Nakita siya ng mga tambay na nagiinuman. Pare, tignan niyo, si Maria, napakayami! Wika ng isang tambay sa tindahan ni Aling Nena. Oo nga pare. Grrr! Awu! Awu! Sagot naman ng kainuman nito. Pero teka lang mga pare, hindi niyo ba alam ang usap-usapan na aswang daw yang si Maria? At isa daw yan na manananggal. Wika naman nung isa pa. Naku, nagpapaniwala ka sa mga marites na yan. Naiinggit lang yan kay Maria, my loves. Yang mga yan kasi, mga losyang na. Wala nang nagkakagusto. Pero si Maria, napakaganda talaga. Wika pa nung naunang tambay. Sabay tawa nito ng nakakaloko. Pero, hindi alam ng nakakarami. At tama nga ang sinabi ng pangatlong tambay na merong kakaibang nangyayari kay Maria sa tuwing sasapit ang gabi. Nag-iibang anyo si Maria tuwing gabi at nag-aamoy bangkay. At sa pagsapit ng umaga, may matatagpuan na naman na labi. Kung di tao, ay hayop. At may mga tao din na nawawala sa kanilang baryo na hindi malaman kung saan ito nagtungo. At nangyayari ito sa tuwing gabing may makakakita kay Maria na palakad-lakad sa labas ng kanyang bahay. Nagtutungo sa likuran nito at kung minsan naman ay nagtutungo ito sa kagubatan. Walang may gustong sundan at tignan kung anong ginagawa ng dalagang si Maria sa kagubatan dahil sa takot din nila na baka totoo nga ang usap-usapan na isa itong aswang. Isang gabi daw nun, habang naglalakad si Maria sa gitna ng kagubatan, meron siyang natanaw na isang lalaki na naglalakad na pabalik sa kanilang baryo. Galing ito sa kanyang pangangaso. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang sarili na magpakita ng totoo niyang anyo dito. Ang anyo niya bilang isang manananggal. Nilipad niya ang kinaroroonan ng lalaki gamit ang kanyang mga pakpak
upang ito ay biktimahin. Maria! Hindi! Manananggal! Manananggal! Palahaw na sigaw nung lalaki. Natakot ang lalaki at nagtatakbo ito nang makita niya ang kaanyuan ni Maria. Nagsumbong ito sa mga tao sa baryo. "Oh, bakit humahangos ka ng takbo?" Wika nung isang tanod. "Tulong! Si Maria! Totoong usap-usapan! Manananggal si Maria! At hinabol niya ako! Nakita ko siya sa may kagubatan! Bigla niya akong sinunggaban! Buti na lang nakatakbo ko! Nandun siya! Tara! Puntahan natin!" Takot na wika nung lalaki. "Huminahon ka lang. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Baka naman lasing ka lang, ha?" Tanong pa nung tanod. Hindi ako lasing. Galing nga ako sa pangangaso ko kanina. Naglalakad lang ako. Nang bigla na lang ako may marinig na para bang napupunit. Tapos pagaspas ng mga pakpak. At nakita ko na lang si Maria na papalapit na sa akin. Kaya nagtatakbo na ako. Takot ako. Ang pangit ni Maria. Tugon naman ng lalaki. Nang malaman ng mga tao sa baryo ang tunay na katauhan ni Maria, ay agad na silang nagtungo dun sa kagubatan upang hanapin ito. Ngunit wala na silang Maria na nakita doon. Maging ang kalahati ng katawan nito ay wala na rin sa kagubatan. Kaya't nagtungo na sila sa bahay ni Maria. Baka sakaling nakauwi na ito. Nang makarating sila, ay wala pa si Maria doon. Nang may isa sa mga kasamahan nila ang sumigaw, napapalapit na si Maria. Kitang-kita nila si Maria. Tangan-tangan pa ang kalahati ng katawan nito habang lumilipad. Nahintakutan din yung iba sa mga nakakita. Kasama na si Lolo. Dahil totoo pala ang usap-usapan na manananggal talaga itong si Maria. Halos lahat ng kalalakihan daw ay dumampot na mga bato at pinagbabato nila itong si Maria. Umangil naman ang nakakikilabot itong si Maria. At nakatingin lang ito ng matalim sa mga tao sa baryo. Inisip siguro ni Maria na hindi niya kakayanin ang galit ng mga tao sa baryo. Kung kaya, nagpasya na lang ito na umalis. Lumipad itong papalayo sa kanila hanggang sa hindi na nila ito makita. Pinasok nila ang bahay ni Maria at nagimbal sila sa kanilang nakita dahil meron pa dong mga parte-parte ng katawan ng tao. May mga bata sa garapon na mga pitos pa. At marami pa silang nakita doon na kakaiba. Kung kaya't sa galit ng mga tao sa baryo nila Lolo, ay sinunog nila ang kubo ni Maria upang wala na rin itong balikan pa. At magmula nun, ay hindi na muli pa nilang nakita ang alindog ni Maria. Itong kwento naman ng Lolo ay patungkol sa isang bantog na aswang sa kanilang lugar na nagngangalang Mangkanor. Malapit na daw malimutan ang kwento na ito. Pero patuloy pa rin itong nananatili sa isipan ng mga matatanda na nakakikilala sa bantog na aswang na ito. Kwento ng Lolo na sa pusod ng kagubatan malapit sa kanilang baryo naninirahan itong aswang na ito.
Matanda na daw ito. Pero malakas pa. Lalo na sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Makikita mo daw ito na pagala-gala sa gilid ng kagubatan, nangunguha ng mga panggatong. Kung kaya, iniiwasan nila ang mapunta sa pusod ng kagubatan. Maging sa gilid ng kagubatan ay hindi na nila tinatangkapan na magpunta dahil sa takot na rin sa bantog na aswang na ito. Ayon sa kwento ng lolo, si Mang Kanor daw ay taga-baryo talaga nila dati. Pero nagbago daw ito nang mahawaan siya ng kanyang kumpare na merong lahing aswang. Iniwan ni Mang Kanor ang kanilang baryo. Nagpakalayo-layo hanggang sa lumipat na rin ang kanyang pamilya sa ibang lugar. Nang bumalik si Mang Kanor ay hindi na niya naabutan pa ang kanyang pamilya. Kung kaya't napilitan na lang ito na manirahan sa pusod ng kagubatan. Upang maiwasan na rin ang kwento patungkol sa pagiging aswang nito sa baryo nila lolo. Pero kahit iwasan niya, may mga taong nakakakilala pa rin sa kanya at alam kung ano ang totoong nangyari sa katauhan niya. Marami nang nakakita kay Mang Kanor na nagpalit ng anyo. Tuwing gabi rin ay nakikita ito na patalon-talon sa mga puno, paakyat sa bubungan ng mga bahay. Kung kaya't marami ang mga tao sa baryo ay nakahanda sa pagsalakay ng matanda. Grabe ang takot daw ng mga tao sa baryo noon. Tuwing gabi ay hindi sila nakakatulog ng maayos dahil sa banta ng matandang si Mang Kanor. Malalaman mo daw na nasa paligid na ang matanda sa tuwing makakarinig ka na parang nabibilao ka na manok, yung parang may halak, at ang alulungan ng mga aso na wari mo'y takot na takot. At sa pagsapit ng umaga, may makikita ka na lang napatay na mga hayop. Kung minsan naman, mga patay na tao. Wakwak ang tiyan at simot ang laman loob nito. May isang kwento pa na nabanggit sa akin si lolo patungkol sa isang mangingisda na nabiktima nitong matandang aswang na si Mang Kanor. Kwento ng mga nakakita sa pangyayari. Isang gabi daw nun, sa paglaot nila at nasa gitna na sila ng karagatan, ay may bigla na lang na tumalon sa kanilang bangka. Nakakikilabot daw ang anyo ng nilalang na to. Ang wangis daw nito ay parang sa paniki. Ang ilong nito ay butas lamang sa muka. Mahaba ang nguso na may matutulis na pangil. Mahaba din ang tenga. Ang katawan nito ay may balahibo na kulay itim. At meron itong pakpak na kagaya rin ng sa paniki. Ha? Aswang! Gulat na wika ng lalaki na nasa bangka. Anong balak mo sa akin? Bakit ka nasa bangka ko? Kakainin mo ba ako? Pagtatanong pa nito. Oo, at gutom na ako. Matagal na akong hindi nakakakain ng karne ng tao. Sawang-sawa na ako sa karne ng hayop. Kailangan ko ring makakain ng karne ng tao para mapanatili ko ang aking pagkabata at aking kalakasan. Tugon naman ng matandang aswang. Agad naman daw na hinawakan ng lalaki ang kanyang sagwan at hinugot ang itak na nasa tagiliran nito upang labanan ang aswang na si Mang Kanor, upang mailigtas na rin ang kanyang buhay. Habang papalapit naman ang iba niyang mga kasamahan na nasa malayo pa, lulan ng sarili nilang mga bangka. Sumisigaw daw ang mga ito na tumalo na ang lalaki sa dagat
dahil hindi niya kakayanin ang aswang na iyon. Ngunit tila ba hindi daw ito naririnig ng lalaki dahil sa lakas na rin ng hangin at lakas ng alon. Napangiti naman ang aswang na si Mang Kanor. Umangil ito ng nakakikilabot at madali ang sinunggaban ang lalaki. Pero hindi nagpatalo ang lalaki. Lumaban ito sa aswang. Ginamit nito ang kanyang buong lakas upang labanan ang aswang. Nagpambuno ang dalawa. Walang gustong magpatalo. Pinagkakalmot ng aswang ang lalaki habang sinasangga naman ito ng lalaki. Duguan na ang lalaki pero nakakuha siya ng tiyempo upang itarak ang daladala niyang itak sa dibdib ng aswang. Napuruhan niya ang aswang at nahulog ito sa dagat. Ang lalaki naman ay agapan namang natulungan ng kanyang mga kasamahan na dumating na rin. Dinala nila ang lalaki agad sa pangpang upang mabigyan ito ng paunang lunas. Mabilis na kumalat ang pangyayari na yun sa buong baryo nila Lolo. At itinuring na bayani ang mangingisda na yun na muntikan ng mabiktima ng aswang na si Mang Kanor. Si Mang Kanor naman ay hindi na muli pang nakita sa kagubatan. Maging sa baryo nila Lolo ay hindi na rin ito nagpapakita pa. Wala rin nakakita sa bangkay ng matandang aswang. Ang usap-usapan ay baka buhay pa to at naglalagi lang sa ibang lugar. Kung hindi naman ay baka kinain na to ng mga pating sa karagatan, kung kaya't hindi na nakita pa ang bangkay ng matandang aswang. Mabuti na rin yun at naging payapa na rin ang baryo nila Lolo. Itong kwento naman ng Lolo Sir ay patungkol sa aswang na kinalaban ng isang bantog na antingero sa kanilang lugar. Isang batang antingero ito na nagngangalang Miguel. Bata pa daw ang lolo nito. Sa tansya niya, nasa 11 taong gulang pa lang siya nito. Sa baryo nila ay may nananalasa daw na aswang. Hayok na hayok sa laman daw ang aswang na ito. Ultimo umaga daw ay nambibiktima ito. Parang bagong yanggaw na hindi pinapalampas ang kanyang mabibiktima. Matandang babae daw ito na dayo sa lugar nila Lolo. Ang usap-usapan, kaya daw ito nagpakalayo-layo sa kanilang lugar. Kasi nga, nayanggaw ito. At doon ito napunta sa baryo nila Lolo. At doon, nagkasik ng lagim. Suting sasapit ang gabi, ay labis na kaba ang nararamdaman ng mga tao sa baryo. Wala silang pagsadlan ng kanilang takot. Dahil nga sa hayok na hayok sa laman, ang dayong aswang. Lagi silang nakahanda kasi anumang oras ay pwede silang atakihin ng aswang na ito. Papasukin ka nito kahit nasa loob ka pa ng pamamahay mo. Pero sa takot na nararamdaman ng iba ay merong isang bata na nagngangalang Miguel na may tangan ng mga anting-anting at mga mutya na panig sa kanan na handang lumaban sa mga ganitong nilalang. Si Miguel ay apo ng bantog na antingero sa kanilang lugar na nagngangalan ng Mang Pepe. Bata pa lang daw ay nakitaan na itong si Miguel ng angking kakayahan sa pagiging antingero. At bata pa lang ay nagkaroon na ito ng gabay. Kung kaya't itinuro ni Mang Pepe ang lahat ng kanyang kaalaman sa batang si Miguel.
At sa ganap na 15 taong gulang ay naging ganap ito na antingero. Madami ng pagsubok ang pinagdaanan ng batang si Miguel upang makamit lamang ang ilan sa mga tangan niyang anting-anting at mga medalyon. Marami na rin siyang napaslang na mga aswang, mga mambabarang at mga mangkukulam. At ngayon nga, umuwi siya sa kanilang baryo dahil nabalitaan niya na may nananalasa dito na bagong yanggaw. Matyagang nagbabantay ang batang antingero sa kanilang baryo. Gabi-gabi itong nagtatago sa masukal na parte ng lugar upang hindi siya makita ng bagong yanggaw. Ngunit tila ba natutunugan siya ng aswang, kung kaya't hindi ito nagpapakita sa batang antingero. Magugulat na lang sila na may matatagpuan na naman na patay na hayop kapag sumapit ang umaga. Pero hindi nawawalan ng pag-asa si Miguel na mahuhuli niya ang aswang na ito. Isang gabi daw nun, nagbabantay uli si Miguel nang matsyempohan niya ang bantog na aswang. Nakita daw ito ni Miguel na nasa silong ng isang bahay. Dahan-dahang naglakad si Miguel papunta sa kinaroroonan ng aswang. Nag-usal siya ng mga katagang Latin upang hindi siya makita ng aswang. Parang sa bulag ang nangyari. Daang-daang naglakad si Miguel at tinugot niya ang tansong punyal na kanyang tangan-tangan. Nang makalapit na siya sa aswang, ay dali-dalian niyang sinaksak ito. Nakailag ang aswang, ngunit nasugatan niya ito sa tagiliran. Agad na tumakbo ang aswang sa may damuhan. Hinabol ito ng batang antingero hanggang sa makaabot sila sa gitna ng kagubatan. Nagpambuno ang dalawa doon. Hindi nagpatalo ang aswang. Inilabas nito ang kanyang mahabang dila at ang kanyang matatalim na kuko. Umangat din ang buhok nito na para bang may buhay. Sinugod nito ang batang antingero. Hindi naman nagpatalo ang batang antingero. Nag-usal ulit ito ng mga salitang buhay na siyang nagpatigil naman sa pagkilos ng aswang. Nagbitaw pa ulit siya ng mga salitang buhay na siyang ikinabagsak naman ng halimaw. Dito, nakakuha na ng tiyempo ang batang antingero para mapaslang ang halimaw. Itinarak niya sa puso ng aswang ang tansong punyal na siyang ikinasawi nito. Nagtagumpay ang batang antingero sa pagpaslang sa aswang. Umaga na nang makabalik ang batang antingero sa kanilang baryo. Labis na pasasalamat naman ang ginawad sa kanya ng mga taga rito. Wika ng lolo. Hinangaan niya ng husto ang katapangan ng batang antingero na si Miguel at iniidolo niya ito. Ngunit wala namang kakayahan ng lolo na kagaya ng sa batang antingero na yun. Puro lang kasi kalokohan itong aking lolo at puro kapilyuhan ang kanyang nalalaman ng kabataan niya. Pagkatapos daw ng ilang taong pananatili ng batang antingero sa lugar nila lolo, ay umalis na rin ito. Naglakbay at hindi na muli pa nilang nakita ito sa kanilang baryo. Wala na rin daw aswang na nanggulo sa kanilang baryo noon at namuhay sila ng payapa. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi na muli pa silang nakakita ng aswang sa kanilang lugar at tila ba nalimot na rin ito ng panahon dahil hindi na naniniwala ang ibang kabataan sa mga ganitong nilalang. Kung sa bagay, hindi naman nila ito nakikita at hindi na magpapakita ang mga aswang dahil nagtatago na ito sa kabundukan.
Itong panghuling kwento naman sir, ay karanasan mismo ng lolo ko kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Lolo Elio. Binata na sila nito nang maranasan nila ang pananalasa ng aswang na kanilang nakasalamuha. Sabi ni Lolo, nagalit yata sa kanila ang aswang na yun nang sinabihan nila na mabaho at amoy putok. Sabi ko nga sa inyo, puro kalokohan at kapilyuhan itong lolo ko nung kabinataan niya. Buwan ng anihan ng palay. Nagtatrabaho ang lolo at ang kaibigan niya dun sa may-ari ng palayan na tawagin na lang natin sa pangalang Don Ruben. Si Don Ruben ay may malawak na palayan sa iba't ibang lugar dun sa kanilang bayan. Minsan daw nautusan sila ni Don Ruben na magtungo sa kabilang baryo upang tumulong dun sa gaganapin na pag-aani. Agad namang tumalima sila lolo dahil wala naman silang magagawa kasi trabaho nga nila yon. Kinabukasan nun, dali-dali nang gumayak sila lolo at ang kaibigan niya upang magtungo na dun sa kabilang baryo. Habang naglalakad sila, nagkwekwentuhan, ay may nakasalubong daw sila na isang lalaki. Wika ng lolo, maayos naman daw ang pananamit nito. Medyo mahaba lang ang buhok, pero nakasuklay naman ng maayos. Nakadamit ito na pang magsasaka. Nakapantalon din na parang kulduroy daw yata yun. Pasalubong ito sa kanila. Nang magkasalubungan na sila at makalampas sila ng konti, napamura daw yung kaibigan ng lolo at maging si lolo mismo. Sabi nila, "Walang ya, napakabaho naman ang amoy. Parang isang buwan na hindi naligo ah. Anghit na anghit. Putok ba yun?" Wika daw nila. Napahinto naman daw yung lalaki na kasalubong nila at tinitigan sila nito ng masama. Hindi naman daw umimik sila lolo dahil baka na-open daw nila yung lalaki. Kaya dali-dali na lang silang naglakad. Pero habang naglalakad daw sila, paglingon ng lolo ay nakatitig pa rin sa kanila yung lalaki. Hanggang sa makarating na nga sila sa sinasabing pag-aanihan ng palay. Mabilis na lumipas ang maghapon. Natapos na sila. Nagpapahinga sila lolo nun sa ilalim ng puno ng mangga. Kumakain. Nang may matanaw ang kaibigan ng lolo. Tinuro ito sa lolo. Nanlaki naman ang mga mata ng lolo. Dahil nakilala naman nila ito. Ito yung sinabi nilang lalaki na malakas ang putok. "Victor, tignan mo. Nasundan tayo ng lalaki. Parang dinamdam niya yata yung sinabi natin na mabaho siya." Wika ng kaibigan ng lolo. "Oo nga eh. Ikaw kasi lakas ng boses mo eh. Sinigaw mo ba naman ang baho-baho niya at amoy anghit? Magagalit talaga yung pagkaganon. Tapos hindi pa tayo humingi ng patawad. Paano kung humingi kaya tayo ng patawad ngayon? Papatawarin pa kaya tayo niyan?" Sagot naman daw ng lolo. "Naku Victor, wag na. Mukhang hindi na tayo papatawarin yan. Tignan mo, ang sama ng titig sa atin. Parang mga ngain ng tao." Tugon naman ng kaibigan nito. Kung kaya't hindi na lang nila pinansin yon. Pinagpatuloy na lang nila ang kanilang pagkain. Hanggang sa matapos na sila at nagpasya na silang umuwi. Naglalakad na daw sila lolo nun at ang kaibigan niya. Magtatakip silim na nang may marinig sila na tila ba kakaiba. Bago lang sa kanilang pandinig. Huni ng hayop. Parang pato, pabo, o manok na may halak. Parang ganun daw.
pero hindi nila mawari kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa may kumaluskos sa kanilang daraanan. Napahinto sila, nakiramdam kung ano ang lalabas sa may damuhan. At napamulagat ang kanilang mga mata nang makita nila yung lalaki. Nakahubad ito ng pantaas na damit. Nakatitig ito ng masama sa kanila. Naglalangis ang katawan nito, pero amoy putok pa rin. Napatakip nga daw sila ng ilong nun dahil sobrang baho talaga. Nagwika naman daw si Lolo dito sa lalaki. Sabi nito, "Manong, ano ho bang problema nyo? Kung nasaktan po kayo sa sinabi namin kanina, patawad po. Hindi naman po namin sinasadya eh. Sadyang nabahuan lang po kami. Maligo kasi kayo. Tsaka gumamit kayo ng panlagay sa kilikili. Ang baho ng kilikili nyo eh. Para kayong isang taon na hindi naligo eh. Nagpapalit ba kayo ng damit?" Binatukan naman daw ang lolo ng kaibigan niya at sinabihan nito na lalong magagalit yung lalaki sa mga pinagsasabi niya. At hindi nga sila nagkamali. Nagalit nga itong lalaki. Nagwika ito ng, "Walang hiya talaga kayong mga bata kayo. Wala kayong respeto. Ganyan talaga kayong mga tao. Dapat talaga sa inyo pinapas lang. Iisa-isahin ko kayong ubusin. Kayong mga walang respetong nilalang. Ano ngayon kung mabaho? Ano ngayon kung may amoy? Ano ngayon kung hindi naliligo? Hindi niyo na problema yun. Problema na namin yun. Dahil ganito talaga kami. Kaming mga aswang." Wika nito sa garalgal na boses. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo at ng kaibigan niya sa sinabi ng lalaki. At lalo pa silang nahintakutan nang magbago ng anyo mismo sa harapan nila Lolo ang anyo ng lalaki. Naging mabalahibo ang katawan nito. Humaba ang nguso, kasabay ng paglabas ng matatalim na ngipin. Maging ang kuko nito ay humaba rin. At ang buhok nito ay gumulo. Nawari mo'y merong buhay. Galit na galit itong nakatitig sa kanila. Nahintakutan ng husto sila Lolo at ang kaibigan niya. Kaya dali-dali silang tumakbo papalayo sa halimaw. Hinabol naman sila nito. Tumakbo ito. Nawari mo isa rin siyang hayop gamit ang mga kamay at paa. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa makabalik sila dun sa may pinag-anihan nila. Humingi sila ng tulong sa matandang nakatira doon. Pasado 6:00 na. Madilim na sa paligid. Naririnig nila ang huni ng kuliglig at ang manakanakang pag-angil sa paligid. Hindi nila malaman kung nasaan ang nilalang dahil sa dilim. Pero naaamoy nila ang masangsang na amoy na nanggagaling dito. Alam nilang nasa malapit lang ang nilalang, kung kaya't hindi sila nakakampante kahit na nasa loob sila ng bahay ng matanda. Nagwika naman yung matandang nagpapasok sa kanila sa bahay. Sabi nito, "Ano bang dahilan? Bakit kayo hinahabol niyan? May ginawa ba kayong kakaiba?" "Wala naman po, Tang. Sinabihan lang naman naming mabaho at amoy putok. Nagalit na agad sa amin. Hindi naman namin alam na aswang siya eh. Kanina lang siya nagpakita sa amin ng ganyan. Galit na galit siya. At sinabi pa na papaslangin kami." Sagot naman ng Lolo, "Abay, nalintikan na kayong dalawa. Mga siraulo pala kayo eh. Magagalit talaga yan.
Kahit ako man sabihan nyo na amoy putok, magagalit talaga ako. Teka, ano bang itsura ng lalaki na yan? Baka kakilala ko pa yan. Pagtatanong pa ng matanda. Sinagot naman ito nila lolo. Sinabi nila ang wangis ng lalaki bago ito naging halimaw. Napatangu-tango naman yung matanda at sinabi na kakilala niya nga ito. Tinawag ito ng matanda at kinausap. Sabi nito, "Rigor, pag-usapan natin ito, kaibigan. Kilala mo naman ako, di ba? Kaibigan mo ako nung araw. Baka pwedeng pag-usapan na lang natin to. Tsaka hindi naman yata sinasadya ng mga bata na to yung sinabi nila. Sadyang ganito lang talaga ang mga kabataan ngayon. Mga walang modo." Pakiusap pa ng matanda sa halimaw na nasa labas. "Hindi na, Enteng. Tatapusin ko na ang buhay ng dalawa na yan para hindi na sila magkalat pa ng lahi. Baka ang susunod sa henerasyon nila mas malala pa. Kaya dito pa lang, tapusin na natin yan. Di ba aswang ka rin? Bakit mo sila tutulungan? Kainin na lang natin sila." Wika nito. Sa sinabi ng aswang na nasa labas, nanlaki ang mata ng dalawa. Dahil aswang din pala yung matandang tumulong sa kanila. Nagmakaawa sila lolo ng mga panahon na yun na huwag silang papatayin dahil mahal pa nila ang buhay nila. Dahil sila lang ang inaasahan ng mga magulang nila na magtataguyod sa kanilang pamilya. Tumawa naman yung matandang lalaki at nagwika ito ng, "Matagal ko nang tinalikuran ng lahi natin, Rigor. Alam mo yan. Hindi ako pumapatay ng tao. Kahit ganyan ang ugali nila, gusto ko pa rin ang mga tao. Dahil may mga tao namang mababait. May mga tao ring masasama. Pero hindi porket masama, ay hindi na sila magbabago. Di ba tinuro din sa atin yan ang ating mga ninuno? Kung kaya, patawarin mo na sila. Hihingi sila mismo ng tawad para sa ikagagaan ng loob mo." Sa sinabi ng matanda na yon, ay nakahinga daw ng maluwag sila lolo. Pero hindi sila nakampante dahil alam nila na may aswang pa sa labas. Sumagot naman daw ang aswang. Sabi nito, "Sige, Enteng, pagbibigyan kita. Kung may bibigay nila ang gusto ko. Simple lang naman ang gusto ko. Ang humingi sila ng tawad at ipangako nila na hindi na sila mang-iinsulto ng ibang tao o ng ibang nilalang para hindi sila gantihan ito." Wika daw nung aswang na nasa labas ng bahay. Agad naman daw na sinenyasan ng matanda ang dalawa. Sinabi na humingi ng tawad. Agad namang tumalima sila lolo. Lumabas ito kasama ang matanda. Lumuhod at nakiusap na patawarin sila ng aswang. Paglabas nila ng bahay ay nandun ang aswang na si Rigor. Nasaan yung tao na ito? Kung kaya't nakampante na sila lolo. Humingi sila ng kapatawaran dito na hindi na nila uulitin yun. Kahit kanino, hindi na sila manglalait. Kahit ano pa ang amoy nito. Pinatawad naman sila ng aswang na si Rigor. At hinatid pa nga sila nito sa kanilang bahay kasama ang matanda. Kinakabahan nga sila nun habang naglalakad sila. Sabi ng lolo, baka daw bigla silang atakihin ni Rigor. Pero binulungan daw sila ng matanda nun na merong isang salita ang mga aswang. Pag sinabi nito, ay gagawin nito.
Nung sinabi nito na hindi nila sasaktan sila lolo, ay dapat daw napaniwalaan nila ito. Kaya dapat tumupad din sila sa kanilang pangako na hindi na sila manlalait ng ibang nilalang. Nung makarating na sila lolo sa kanilang baryo, ay doon na din nagpaalam si Mang Enteng at si Mang Rigor. Nagbago ang anyo ni Mang Enteng. Tinubuan ito ng pakpak maging si Mang Rigor at lumipad na itong papalayo. Nahintakutan naman ang magkaibigan at dali-dali nang tumakbo papunta sa kanilang bahay. At yan po ang naging kwento ng aking lolo patungkol sa mga naging karanasan niya at karanasan ng kanyang mga kakilala sa kanilang baryo. Hindi ko sigurado kung totoo ang kwento ng aking lolo, pero sana naaliw kayo. Maraming salamat po. At mabilis ang shoutout lang tayo mga payaba bago tayo matapos. Batiin ko lang yung mga anak ni Ate Rhea Austria at sabi niya kasi sa akin na nakikinig sila sa akin. Nagulat nga ako kasi hindi ko alam na pinapakinggan pala nila yung mga story natin dito. Hindi ko sure kung dito sa Lagim Diaries o sa noong araw nung horror pa yung channel natin na yun. Sila Lovely Lorraine Austria La Chica at si Leon Lawrence Austria La Chica. Hello sa inyo at maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin at sa palagi ang pakikinig po. Maraming salamat. At batiin ko na rin si Ate Rhea na admin po ng Samahan ng Solo Parents Facebook group. Sa mga bigo sa pag-ibig po dyan, sumali po kayo doon, baka doon nyo na makita yung true love nyo. O pwede rin po kayo makipagkulitan sa amin doon sa Samahan ng Solo Parents na admin po doon si Ate Rhea. At patiin ko na rin si Boss Mon Amor Acosta na siya po yung gumawa ng Facebook group na yon. At sa mga OFW po natin dyan na bigo sa pag-ibig, baka doon nyo na mahanap, sumali kayo doon at makipagkulitan po kayo sa amin doon. At hanggang dito na lang po muna ang kwento natin mga payaba. Hanggang sa susunod po natin kwentuhan dito sa Lagim